Wala na. Wala na. Mahal kong Diyos, sana mabuhay sa'yo'y tunay na malubos. Nais kong mabuhay sa mundong ika'y ganda, na dinadakila'y pangalan mo kanina. Ikaw na ang bahala sa amin naman, at sa mga araw na darating pa. Kailangan namin ay pagpalain mo sana, ikaw ang pag-ibig namin at pag-asa. Ikaw na ang bahala sa amin naman, at sa mga araw na darating pa. Dahil sa'yo lamang hingin ang tama, sa bawat sandali. Ikaw na ang bahala. Makulay ang buhay, mahal kong Diyos, sana pagmamahal mo sa mundo'y lumuhos. Salamat sa pag-ibig na nasa puso ko. Salamat sa buhay na galing sa'yo. Ikaw na ang bahala sa amin naman, at sa mga araw na darating pa. Kailangan namin ay pagpalain mo sana, ikaw ang pag-ibig namin at pag-asa. Ikaw na ang bahala sa amin naman, at sa mga araw na darating pa. Dahil sa'yo lamang hingin ang tawa, sa bawat sandali. Ikaw na bahala. Ikaw na ang bahala sa amin naman, at sa mga araw na darating pa. Dalangin namin ay pagpalain mo sana, ikaw ang pag-ibig namin at pag-asa. Ikaw na ang bahala sa amin naman, at sa mga araw na darating pa. Dahil sa'yo lamang hingin ang awa, sa bawat sandali. Ikaw na ang bahala. Sa bawat sandali. Ikaw na ang bahala. Morning. Maraming salamat sa mga special numbers natin, no? Talaga yung Powerpuff, tawag sa kanila Powerpuff Girls. So, sa bumana ni Sister Amor,
Siya po yung na tawag doon, director o choreographer. Okay. So, naghahanda pa sila ng third or fourth Sunday. So, maraming salamat dahil sa church natin ay maraming mga talents. Amen? Dahil hindi tayo nagiging bench warmer na Christian, kundi lahat tayo ay ministers of God. Lahat tayo merong kakayanan na mag-perform, magbigay ng talents para kay God. At purihin ng Panginoon Diyos dahil ang FIBC ay punong-puno ng mga talents. Pwede na silang mag-audition sa The Voice, sa Talentadong Pinoy. No? So, praise God. Akala ko yung mag-perform. Ang tawag doon sa nag-join na po sa mga kamay, tapos merong shadow na nagkagawa. No? Tawag doon, nakalimutan ko yung group nila eh. So, marami tayong pwedeng gawin. Hindi lang tayo umaawit, nagre-render ng special number, or play, marami, pwede mag-orate, pwede kumain ng bubog, kumain ng live chicken, para kay God na, busog ka pa, saan ka pa, So, praise God para sa ganyan klase mga ilang mga kaparaanan, Bago po yan, ay mag-announce muna tayo, at inaayos pa ni Sister Mina, Sister Dory, paki-announce muna yung mga, natin, announcements. Okay. On behalf of FIBC, good morning. Maraming salamat na dito tayo ngayon. May mga bisita tayo, no? Meron ba tayong bisita rito sa right side? Dito muna sa bandang left side mo dito, mga datihan na yun, mga taga-church yung banda dito sa right side ko. Wala, no? Mga second time, third time, or more than third time na. Pero dito sa aking gawing left side, meron tayong mga bagong nagbabalik Macau. Sila Brother Edward, yon. Sila Sister Debbie, yon. Jacob, and James. Okay, mga amoy sila, amoy Hawaii. Nagaling Hawaii. Dati silang taga rito. Pero dito pa rin naman sila, itong kanilang home church. Naging worker natin sila dito at nakasama for how many years? Pero God opened doors para sa kanilang pamilya. Ngayon ay napakabuti ng Diyos para po sa kanilang pamilya na nandun na sila sa Hawaii, nag-stay sila doon ngayon. Nagbabakasyon lamang sila rito for a few days at by Monday ba, Sister Debs? Monday, babalik na uli sila. Uwi muna sila ng Pilipinas pagkatapos flight na nila ng papuntang Hawaii. Mamimiss natin muli sila. Sila James tsaka si Jacob, nalilipat dati dito eh. Sino nakaabot sa kanila? No? Ngayon, ang tatangkad na, mas matangkad pa para sa akin, taller than me. Ganun din si James. Nung nag-throwback ako sa Facebook, lang siya no, mga 2 years old. Ngayon, ilang taon na siya? 8 years old si James. So, napakabilis ng panahon. Ganun din yung baby ni Grace nandito. Balang araw, malaki na rin din siya. No? Sila lang naman ang lumalaki, tayo naman hindi matanda eh. Di ba? So, yan ang ilang bagay na ginagawa natin. Alright? YouTube na rin din po tayo. Kaya search po niyan sa YouTube, FIBC Macau. Nandun yung ating worship service, yung last Sunday, previous Sundays, yung mga nag-special number, nandun din, mapapanood din po ninyo yan. Kaya walang excuse sa mga Kristiyano na mga nanlalamig. Okay? Kaya lahat, kung na-miss nyo yung service, so pwede kayong mag-send sa akin through SendSpace, maririnig po ninyo through cellphone na MP3 or MP3, at kung hindi din naman, nahihirapan kayo mag-ano ng SendSpace dahil hindi nyo may register yung inyong email, punta lang kayo sa internet, sa YouTube, at makikita nyo yung ating live coverage na kinover po natin, particular nung Sunday po na yun. Okay? Marami mga nagre-request, mga kapatiran natin na for good, tulad nila Sister Elsie, tulad nila Sister Avelina na sa Singapore. Meron din tayo kapatiran ng for good, Sister Dory, Sister Juvie na sa bandang Jensen o bandang Mindanao. Meron din tayong kapatiran din sa Thailand, sino yan? Si VJ. Kaya through this, naghihingi sila ng mga materials at namimiss daw po nila yung ating worship service para po yan. Okay? So, siguro gagawin natin, mamaya na lang after ng ating during worship service natin, schedule, Sister Dory. Okay, tuloy-tuloy po tayo. This month of June,
Meron tayong pinapag-aralan na ating series. And which month of May, ano yung ating series na pinag-aralan natin last week? Pinamagatan po natin yung series po na yun ay Divergent. Dare to be different. So 5 Sundays, meron ang month of May, meron pong 5 Sundays. At pinag-aralan po natin in different topic, pero ang ating series ay Divergent, Dare to be different. Sino rito nandito nung nakaraan? Diyan po sa mga Sundays na siyang ating pinag-aralan, sinasabi po dyan is Dare to be different. And then, pinag-aralan po natin in different topic na Dare to be different. At iba't iba yung mga topic po na yung sinabi dyan na maging kakaiba ang isang Christian, pinakailang kakaiba sa karamihan. So, I hope and I pray na bless po tayong lahat, nagtagal ng ating kaalaman sa pag-aaral ng salita ng Diyos. And this month of June, bago po yung ating series po natin this morning. Ang month of June, ang series po natin ngayon, pinamagatan po natin ngayon na God is able. Alright? Ang Diyos po natin ay able. Jesus is able to save, keep, and to do more we can imagine. He's a great God. He's the creator of everything, His ability, nothing is too difficult for Him. Lahat ng mga bagay na pwede niyang gawin para sa atin. Kung ikaw ay isang taong makasalanan, ano po mga kapatid, at kinakailangan mo ng kapatawaran, ang Diyos pwede kang patawarin ng Panginoon Diyos. Kung ikaw naman ay nangangailangan ng healing, more than just healing our bodies, God, pwede kang i-bless ng Panginoon Diyos. Not only through your bodies, nai-heal ka ng Panginoon Diyos, pero maraming pwedeng gawin ang Diyos para po sa atin. Kaya ang Diyos po natin ay Diyos na mga walang imposible, malahat ay possible para sa Kanya. And this first Sunday na siyang ating papag-aralan ngayon, pinamagatan po natin ngayon, when God steps in, miracles happen. Amen? Kapag ang Diyos ay nagsimulang gumawa, doon na pumapasok at doon na nagkakaroon ng milagro. We want to examine why God allows situations sometimes to get to extreme crisis times before He steps in to perform miracles. Kung minsan, bakit ganun, Ang Diyos, kinakailangan pa niyang gawin ilang mga bagay na hintayin na maging extreme ang lahat, maging crisis lahat, magkagulo-gulo ang mga sitwasyon bago niya i-perform yung milagro para sa atin. Miracles do not happen overnight, katulad ng isang mushroom. Okay? Ang Diyos, mga kapatid, marunong maghintay. Marunong po siya gumawa ng kaparaanan in proper time with God's perfect timing. He enters the stage, and once God entered the stage, sa Kanya po lahat ng kalwalhatian. Amen? Kaya dito po sa particular, na siyang ating babasahin in our text in the book of Hebrews, chapter 11, verse 30. Ang sabi po dyan, yung mga Israelites ready po to conquer the Canaan. Pero before that, they have to cross the Jordan River. Alright? Pero before the Jordan River, by faith, ikinross po nila yan. And because of their faith, na-encounter po nila yung walls of Jericho. And yung walls of Jericho, bago po nila ma-enter yung promised land, the wall of Jericho muna kanilang dapat i-face. Sabi ni God, ibibigay ko sa inyo yung promised land, nandito na kayo, but first, kinakailangan yung talunin, i-defeat muna ang people of Jericho and walls of Jericho, and because of their faith, mga kapatid, miracles do happen. Tumayo po tayong lahat at basahin po natin yung ating text. Isang verse lang naman yung ating babasahin this morning. Basahin natin siya ng sabay-sabay. Book of Hebrews, chapter 11, verse 30. Book of Hebrews, chapter 11, verse 30. Sabay-sabay po natin basahin. Ready? Begin. By faith, the walls of Jericho fell down after they had been circled for 7 days. Shall we read again? By faith, the walls of Jericho fell down after they had been encircled for 7 days. May the good Lord be blessed at the reading of His Word. Tayo po muna yung manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat, Ama. Sa umagang po ito, yung po yung pinagkaloob sa amin. Dinadakila ka namin at pinasasalamatan, Panginoon. Dahil napakabuti mo sa aming mga buhay, hindi ka nagkulang sa amin. Maraming salamat, Lord, sa inyong mga people na dito this morning to worship you, to honor you, God. Marami po silang dapat na gagawin. Ang iba sa kanila galing pa ng work, ang iba sa kanila maraming schedule for the whole day. But they know, Panginoon Diyos, na dapat kang i-priority sa kanilang buhay. At here we are, Lord, we are worshiping you, Panginoon Diyos, sa inyong holiness, sa inyong greatness, Panginoon. Napakabuti mo sa amin. Kung wala kayo sa amin, Panginoon, wala kami sa aming pinalalagyan. Kaya, Lord, I pray na samahan mo kami this morning as we worship you. Ano man ang aming mga walls of Jericho na dapat po namin patukahin.
Makita po namin ito sa aming papag-aralan ng Panginoon, maging pagpapalat, kalakasan, panuntunan, principles ng aming buhay bilang isang Christian. This I pray in Jesus' name. Amen and amen. Maaari na po tayong sipo, you may now be seated. Alright. Why does God allow situation na maging miserable, maging grabe ang lahat, maging critical, bago ang Diyos mag-intervene? Minsan, yun yung mga tanong, bakit hinahayaan ng Diyos na maging grabe ang lahat ng mga sitwasyon bago si God papasok sa eksena? Naisip na ba ninyo yun? Alright? Mga problema na kuminsan sa buhay natin at sa buhay na sunod-sunod. Hindi pa tapos, meron na makasunod. Hindi pa nasusolve, meron na namang doble na parating. Parang nalulunod ka na. At parang naiipit ka sa dalawang bato, wala ka ng kalakasan, at hinihintayin mo yung kaganapan ng Diyos na mangyari in your behalf. You're expecting na miracles, pero hindi dumadating. Or mga problema at mga bagay na mga babayarin. Na halos malunod ka na sa mga babayarin. Hindi ba ganun? Mga kapatid? O kaya mga needs na ginagawa mo ang lahat para ma-solve ang mga bagay mo na yun, pero habang inaayos mo lahat, ginagawa mo lahat para maging maayos, pero mas lalo nagiging complicated. Why does God allow situation to get critical or humanly impossible before God steps in to perform miracles? Honestly, I don't know. But one thing I know, our God is a God of mysterious ways. Hindi ba? Hindi natin alam kung paano yung methods ni God. Hindi natin alam kung paano si God mag-action, when and where. Pero one thing is sure, our God is a mysterious God. Amen? Hindi natin alam kung kailan siya papasok sa eksena. Hindi natin alam kung kailan siya gagawa ng milagro in behalf of us. Mga kapatid? Pero alam natin ang Diyos ay Diyos ng milagro. Alright? Kasi kung minsan kapag isang Kristyano, merong mga problema, pinipilit natin i-analyze. Pinipilit natin timbangin ang mga sitwasyon. Alam po ninyo kapag ina-analyze ninyo yung mga problems, ina-analyze ninyo sa isa, hinihimay-himay ninyo bakit nangyari ito sa akin, bakit ako nagkaganito, pagkatapos naawa kayo sa inyong sarili, awang-awa kayo sa inyong sarili, tapos iniisip mo kung kailan gagawa si God. Alam po ninyo mga kapatid, huwag niyong intindihin ang Diyos. Kuminsan kasi iintindi natin si God Pero sabi ni God, my ways are not your ways. Hindi ba? My methods is not your methods. Kaya hayaan natin si God na gumawa ng kanyang kaparaanan, gawin lang natin kung ano yung nararapat para sa atin. And dito po sa ating konteksto, we know that the story of the walls of Jericho and the events preceding those walls, the theme of this sermon is when God steps in, miracles do happen. So kita natin dito sa ating context, remember the Hebrews were crossing the river of Jordan. Ang sabi ni God, bago nyo i-face ang walls of Jericho, kinakailangan nyo muna mag-cross sa river of Jordan. Yung river of Jordan, masyado pong malalim. Hindi ko nila pwedeng i-cross yan kasi walang tulay. So sabi ni God, kinakailangan i-cross yan, and sabi ni God, ngayon na. Pero sabi ng mga tao, paano tayo magpo-cross? Paano tayo magpo-cross sa river of Jordan? Parang napakalalim. Ang sabi ng mga ibang mga tao, sabi ng mga ibang mga Israelites, human intelligence, sabi nila, hintayin muna natin mag-low tide. At kapag low tide ang river of Jordan, pwede tayo mag-cross. Pero sabi ni God, hindi yan ang aking kaparaanan. Ang sabi ni God, ngayon na, kinakailangan nyo mag-cross sa river of Jordan. Alam natin, they crossed the river of Jordan by faith. At nakatawid po sila. Kung minsan po kasi tayo bilang isang tao, I don't know about you, marami tayong mga pangangailangan, marami tayong mga needs. Pero alam po ninyo, napaka-importante sa buhay ng isang Kristyano na mayroong pananampalataya sa Diyos. Amen? Kung wala kang pananampalataya sa Diyos, walang mangyayari sa buhay mo. Walang mangyayari sa inyong Christian life. I don't know with you this morning, maybe you have a need. Siguro meron ka pangangailangan na kasing lalim ng river of Jordan, kinakailangan mong itawid. How heavy your burden is. Maybe meron kang mabigat na problema, meron kang mabigat na suliranin. Maybe this is about relationship, or maybe ito yung sa inyong work, or siguro meron kang isang sitwasyon na napaka-complicated na sitwasyon. The God of Isaac, the God of Jacob, and the God of Abraham who stood for them, mga kapatid, listen to me, is the same God that we are worshiping this morning. Alright? Kaya ito yung mga Israelites. Sabi na, paano natin madidefeat? Paano natin mapapatumba ang walls of Jericho? Pero sabi rin sa ating context, sa ating binasa, because of their faith.
Alright? Ano makikita natin this morning bago si God mag-step in? Ano yung mga bagay na pwede natin i-consider para mangyari kaganapan ng milagro para po sa atin? Number one, God delights slaying the pride of men. God delights in slaying the pride of men. Naalala ko rin sa ating context, sabi ko sa ating context, Hebrews chapter 11 verse 30, by faith, the wall of Jericho fall down after they have been encircled for 7 days. God delights in slaying the pride of men. He loves by doing that. Yun po ang gusto ng Diyos. Kasi kung minsan, iisipin po natin, para po tayo mas magaling pa sa Diyos. Pero sabi ni God, gusto niya tayong pahiyain. Ang sabi ni God, eto mas magaling ako, eto mas marunong ako kaysa sa iyo. Pero eto mga tao, sabi nila, kinakailangan gawin natin ko, ganyan. Marami sila mga sinasabi. Pero makikita natin, God delights in slaying the pride of men. We know the story about the walls of Jericho and the events preceding the walls. At they crossed the Red Sea, human intelligence, ang sabi nila, hintayin natin mag-low tide. Bago mag-low tide, saka tayo mag-cross. Pero sabi ni God, now, kinakailangan yung mag-cross ngayon. Ano po? And they crossed, walang pagdududa, they obeyed, they did cross the river of Jordan. If we have faith and trust and confidence with God, ano man ang ating mga challenges sa ating buhay, merong mangyayari. Ano po, mga kapatid? I don't know with you kasi kung minsan, tayo po kasi, kapag meron tayong gustong isolve isang problema, gusto natin ayusin kagad eh. Hindi muna tayo nagpe-pray, Lord, bigyan mo ko ng katalinuhan, bigyan mo ko ng wisdom and knowledge para ma-solve ko yung aking problem. Kapag meron tayong problem, situation, critical, anong kadalasan ng human intelligence na ginagawa ng isang tao? Ang sabi niya ganito, kanta ni Frank Sinatra, I do it my way. Pero the problem with us, human, kasi ang tingin natin sa ating sarili, masyado tayo magaling kaysa sa Diyos. Na para bang mas smarte tayo kaysa sa Diyos. Are you getting me? Di ba? Pero hindi ganun tayo ka-smart. Hindi tayo ganun kalawak ang ating intelligence, wisdom, and knowledge. We are not smart compared to God. Hindi ba? Look at our technology nowadays. Di ba? Pero mga smart lahat eh. Smartmatic. No? Na maraming mga loopholes din naman. Tinawag na smart pa. Di ba? Tingnan mga technologies. Maraming mga technologies about smart ginagamit. Merong smartphone. Hindi ba? Smartphone. Pagkatapos meron pang smart TV. Hindi ba? Meron smart TV na hindi mo na kinakailangan i-enter mo na sa YouTube, sa internet, meron ka na lahat. Diba? Smart TV yung tawag doon, LED. Lahat nandun na. Kaya nga tinawag na smart eh, smartphone. No? Di tulad nung dati, di antenna yung ating mga smartphone ngayon. Meron ng camera, meron video, meron internet, nandun na yung email. Smart nga. Diba? Smart TV, smartphone, ang kulang na lang po na dapat invento, smart people. Kailan kaya sila mag-iimbento ng smart people? Kasi ang lahat, ang gusto kasi patunayan ng tao, mas matalino tayo kaysa sa Diyos. Pero hindi pa pwede yun. Hindi ba? Minsan nangyari na yun in the Old Testament mga kapatid Naalala yung building of the Tower of Babel? Hindi ba sabi ng mga tao, meron lang po silang universal language, one language lang during that time. Ang sabi ng mga tao, let's build the tower na mag-reach hanggang heaven. They build the tower, ano po mga kapatid? Pero alam po ninyo, nangyari, because of their knowledge and because of their intelligence, ano po, great builders na ang mga tao po nun. Pero alam po nangyari, God struck them mightily with their stupidity. Ano nangyari? Nagkaroon na ngayon ng iba't ibang mga lingwahe. Hindi sila nakapunta ng langit. Ang sabi nung habang nagbibig sila, pagod mo nga sa akin ng martilyo. Ang sabi nung meron na, hindi na kagad naintindihan. Kaya, dati meron tayong isang language lamang but hindi na sila nagkaintindihan, hindi nila natapos ang Tower of Babel. Alright? God delights in slaying the pride of men. Mas matalino ang Diyos kaysa sa atin, kaya wag natin siyang pangunahan. Pag meron tayong problema, huwag natin pangunahan ng Diyos kasi kung minsan, kapag meron kang problema, masyado tayong demanding kay God, Lord, solve this problem. Akala natin utusan si God, hindi naman utusan si God Hindi ba?
God delights in slaying the pride of men. Katulad ng the feeding of the 5,000 during the time of the Lord Jesus Christ. Ang sabi nun, nag-pray si Jesus Christ, ang dami-dami mga tao. Ang sabi ni Jesus Christ, ayoko silang umuwi na gutom, papakainin natin sila. Ang ginawa ng mga isang disciples, kinumpute sa kanilang, wala pa namang calculator during that time. Ano po? Pero merong isang disciple si Jesus Christ, magaling sa computation. Sabi nung isang disciples, Lord, kung papakainin natin itong 5,000 mga taong ito, sa ganitong klaseng amount, kulang pa ang ating pera para ibili natin sila ng mga pagkain. Pero merong isang disciples nakita ng isang batang lalaki, na meron dilang 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda. God's way. Alright? Sabi ni God, ibigay sa akin. Merong nag-criticize ng mga disciples, Lord, paano mapakainin? So magitan ng 5 pirasong isda, tapos 5 pirasong tinapay, 2 pirasong isda, paano sila mapakainin? Sa akin lang, sabi ng disciples, no? Sa akin lang, kulang pa yan eh. No? God's way. Sabi ni God, nag-pray. And we know what happened. The Lord Jesus Christ multiplied yung pagkain po na yun. At lahat ng congregation, lahat ng mga tao, napakain. God's way. Alright? So makikita natin ang Diyos gumagawa sa ating kaparaanan. Kung minsan nagpapanik tayo, sino rito nagpanik? Alam niyo po, pagka mayroong problema, ang tao madaling magpanik, lalo ng babae madaling stress kapag wala ng pera. No? Stress siya, nag-handle siya, inaaway niya, asawa niya. Paano ba yan? Ganyan. Pero alam po ninyo, God delights in slaying the pride of men. Hindi natin alam kung kailan si God mag-step in eh. Kaya kinakailangan lamang trust Him, have faith, and let God do the rest and do your part too. Alright? Naalala ko po nung we are facing tough times during this year, month of March. Alala po ninyo yun, month of March. Nagbakasyon po kami sa Pilipinas. Tapos si Sister Mina naiwan dito, nag-spend po kami ng Christmas doon, tsaka New Year, nabalik po kami rito siguro mga January 2 or January 3. So, little we know na tinawagan pala si Sister Mina nung may-ari ng church building nito. So, before that, doon na kami pagkakausap na yung house dun sa Ngalimpong, tsaka ito kasi isa lang may-ari eh. So, before that, prior to that, alam na namin na yung bahay doon sa Ngalimpong na lilipat kami. Pero tumawag yung si Emelia kay Sister Mina, nasa Pilipinas kami, nang sabi ni Emelia sa kanya, hindi sila nagkaintindihan, kinakailangan daw i-renovate yung church, ganito ganon, pati yung bahay. So, nag-worry kami, dumating si Sister Mina doon sa bahay, nung dumating kami, ayaw niyang i-ruin yung aming vacation sa Philippines. Mayroong balitang ganito. Sinabi lang ngayon, nung dumating na kami. So, na-stress na naman si Sister Dory, sumakit na naman ang katawan, high blood, no? So, gusto namin isigurado. Sabi ko, paano nangyari? No? Pero, nung meron kasunduan kami, mag-expire kasi ang kontrata ng church, month of March. Ganun din kasabay yung sa bahay namin. So, gusto namin i-confirm kung anong talaga mangyari. Tinawagan namin si Emelia, si Sister Dory ang nakipag-negotiate, and then we conclude, dumating kami na both apartment should go. Bigat yun eh, no? So isipin po ninyo, bigat nun. Alam ko yung bahay, alis. Nililat kami na panibago. Pero yung church na sabay, mahirap. No? So sabi, both, paano gagawin natin? So ginawa ko, meron pa naman ako remaining 3 days annual leave na hindi pa nagagamit kasama dun sa aking request. So ginawa ko yung 3 days na yun, hanap ng agency, hanap ng mga lugar para sa church. Di bali na yung bahay, pwede lang kami sa ilalim ng tulay. No? Mahalaga yung church, priority ko ang church. Di bali na yung bahay, ganun kami. No? Church muna bago kami. So hanap kami sa agency, anong magandang lugar. Pero nagulat kami, this year, ang taas na ng market value. No? So yung alam po ninyo yung Nikon dito na kapitbahay natin ngayon, titinda ng ang market value po niyan, umaabot po yun ng 18,500 hanggang 25,000 yan. Lalo na kung strategic place at maganda yung lugar. Nakikita nyo sa may bus stop, yung tabi ng DND, yung meron ng titinda ng mga vegetables yan. Ang market value po niya, umaabot po yun ng mga 40,000
monthly hanggang 45,000, depende sa laki. So saan tayo kukuha ng ganon kung lilipat ang church? No? Bukod po ron, merong advanced 2 months deposit, pagkatapos meron pang agency fee. Ang bigat nun, no? Pagkatapos po nun, meron pang succeeding 1 year, pagkatapos yung 1 year pagre-rent mo, after 1 year, pagtungtong na pangalawang after 1 year, meron pang 10% increase na babayaran ka. So sabi ko, napakahirap na. Hanap kami, napakahirap. And then, si Sister Dory, tawag ng tawag, kay Imelia na ikipag-negotiate, nangayayad po kami, pati ako nangayayad na, pero blessing in disguise na maintain ko na lang. so yun. And then finally, here God's moves comes in. Nag-step in. After all the prayers of the church, pinag-pray din naman natin. You remember that year, that month, di ba? Pinag-pray natin ng church, si Sister Dory nakapag-negotiate, and then after all the bargaining, all the prayers of the church na nag-pray, na sabi ng Emelia, okay, you can keep the church, pero hindi na ganong klaseng amount na monthly. Kasi naging blessing sa atin itong church nito eh. Yung ibang mga bata, dito na lumaki eh. No? Yung mga member, dito nagkaroon ng puti ng buhok eh. Hindi ba? Maraming history ang church po nito. Okay? So, simula yung church nito, nag-rent po tayo rito simula 1.5. Mga araw eh, 1.5. Pagkatapos na-increase, naging 2.5. Pagkatapos na-increase, naging 4.5. Yun yung huli-huli, no? Yung 4.5, huli-huli nun. And then, sabi nung may-ari, kasi magkakapatid sila nag-uusap-usap. Tapos na-increase pa nun mula sa 4.5, naging 7.5. Yun na yung latest. 7.5. Sabi nung may-ari, nagkasundo kami magkakapatid, Sister Dory, if we want to keep the church, ang monthly ay iba na. Kano? Sinasabi niya, 15,000 every month. So sabi ko, 15,000 pwede na, pero naman ang iko ng church. Pero at least, kung meron pang mabababa, pwede naman, hindi ba? Pero the church keep on praying and praying and praying hanggang naibaba po natin siya na 13,500. Amen? Diba? Isang milagro. Milagro ba yun? Of course. Diba? Hindi natin alam. Paano kung ano nangyari? Pinalipat po tayo, saan tayo pupunta? Baka makakuha tayo ng church, mas maliit pa kaysa rito. Alright? Kaya nung mga araw po na yun, sabi ko, Lord, paano kami lilipat? It is na, sabi ko, Lord, bahala kayo. Ang problema ko, problema din ninyo. Diba? Church mo yan eh. Ako lang naman ay pastor ninyo eh. Sabi ko sa kay Lord eh, problema ko, problema ninyo. It's not the question of why, Lord. Kasi minsan kapag meron kayong problema, ang laking din yung sumbat kay Lord, Panginoon, bakit? It isn't a question of why, Lord, but how, God. Diba? Why is questioning God's credibility? Why is questioning God's ability? Pero kapag sinabi mong how, simply, sinasabi lang po ninyo na simply you do not know how. Kaya sabi mo, Lord, Panginoon, papaano natin ito gagawin? Kaya dapat ibahin natin yung pag-question kay God. Instead of questioning God, why, Lord? How, Lord? Paano natin ito magagawa? Wala po tayong isang magandang example din po dyan. Alam po na yun, Gideon and his 300 men. Nalala nyo yun? Etong si Gideon, meron po siyang battle against the Philistines, thousands and thousands. Ang sabi ni God kay Gideon, maraming mga armies, you reduce your armies. Na-reduce ni Gideon po yun hanggang 300 men. Ang sabi ni Gideon, Lord, paano tayo makikipagdigmaan? Ang sabi ni Gideon kay God, sabi, matatalo tayo, human intelligence, kapag mas maraming ang iyong kaaway, ang armies na kalaban ninyo, at ikaw ay context, siguradong talo ka na. So, kinakailangan, in order for you na ma-outrage mo o ma-defeat mo yung enemies, kinakailangan bigger ang number mo against your enemies. Si Gideon, 300 na piraso po lamang. And to make matters worse, ang kanilang weapon, pitchel. Ang kanilang weapon, trompeta. Ang kanilang weapon, banga. Sabi ni Gideon, suicidal ito, Lord. Pero si Gideon, hindi niya kinwestiyon si God. He trusts God. He have faith in God, Jehovah. Ang sabi ni God, Lord, ito ang tanong ko kay God. Sabi ni Gideon, Lord, Gideon concerned
was how they will defeat their enemies. Pinanampalatayanan niya si God, and we know history is the rest. God defeated the enemies of Gideon. Alam po ninyo kung bakit? Kasi kapag si Gideon merong basuta, merong armalite, merong tangke, pag nanalo sila Gideon, kahit na 300 lang po sila, sasabihin ni Gideon, ang galing-galing ko talaga. Sasabihin ng kanyang mga Israelites, o kanyang mga armies, ang kanyang mga soldiers, sasabihin nila, magaling ang aming armies. Pero yung pagkakataon po na yun, God delights in slaying the pride of men. All the glory during that day belongs to God. Why does God allow situation to get critical first bago si God mag-steps in? Alam niyo kung bakit? Kasi expertise ni God yun. Di ba kung minsan sa buhay ninyo, pinaninervous mo na ni God yung inyong buhay, di ba? Tumataas muna yung presyon, nagpapanik ka. Yun ang expertise ni God. Yung isang segundo na lang, 3 days before, 1 day before, last minute, kung gumagawa si God sa buhay natin na milagro, mga kapatid. Subok na ninyo si Lord. Di ba? May mga iba sa inyo nag-a-apply in the last minute, God granted your request. Di ba? May mga iba sa inyo, UB na, pero na-extend because of that. Those single minute, last minute, or 1 minute, or 2 minutes, pero God steps in. And we know what happened. Miracles happens. Di ba? God delights in slaying the pride of men. Because situation critical is God's expertise. At hindi lang po yun. Magaling si God sa ganung klaseng bagay. Di ba? Isaiah 59, in the book of Isaiah 55, verse 8 and 9. For my thoughts, sabi ni God, mas magaling ako sa iyo, mas matalino ako sa iyo. For my thoughts are not your thoughts, nor your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. God is saying to you, trust me. Pagkatiwalaan mo ko. You have problems for this month. You are struggling. Sabi ni God sa iyo, I know you're struggling. I know you are facing difficulties, a lot of challenges in your life. Ang sinasabi lang ni God, trust me. I don't fail. I don't miss. Diba? I am simply sovereign and all-knowing. That's why we have a God who will perform mysterious ways. God is mysterious. Deal with it. Huwag mong unawain kung kailan si God magpe-perform. Trabaho niya yun. Ang kinakailangan mo lamang gawin, your part. Alright? Pangalawang bagay na makikita natin, before itong mga Israelites, they defeated the walls of Jericho. Hindi nila madidefeat ang wall of Jericho kung wala silang pananampalataya. Tandaan niyo yan. The faith is risky. Of course, faith is risky. Context, background ng ating context, for 400 years, slaves itong mga Israelites from Egypt. Diba? Slave po sila for 400 years. And they know that God had given them a promised land for 400 years. And they are here na malapit na nila makita, tanaw na nila ang promised land. Kailangan mo ma-defeat muna ang walls of Jericho bago mo ma-possess ang promised land. Ang sabi ni God sa mga Israelites, ang sabi ni God kay Joshua, kasi si Joshua ang naglilid ng armies, ang sabi ni God kay Joshua, okay, gawin ninyo, here's the battle plan. Kunin nyo yung mga priest, i-line up nyo lahat ng mga tao, at yung mga priest sa unahan, para una silang mamamatay. Ganon yun. Hindi ganon. Sabi ni God, ito ang battle plan. Luminya kayo lahat ng inyong mga troops, ang mga priest sa unahan. Sa unahan ng priest, susunod ang mga soldiers, ang mga tao ng mga Israelites. Kinakailangan ninyong luminya at daladala ninyo ang sulok, daladala ninyo ang trumpeta, daladala ninyo yung trumpeta. Iikot kayo for 7 days, once a day sa walls of Jericho. Isang beses kayo iikot doon for 7 days. Pagkatapos, babalik uli kayo sa inyong camp. Araw-araw gagawin ninyo. Battle plan ni Lord John, no? Araw-araw gagawin ninyo. At pagdating ng 6 days, isang beses ulit. Pagdating sa 7 days, iikot kayo ng 7 beses on that 7 days.
dun sa city, sa wall of Jericho. At pagdating dun sa pangpitong ikot ninyo, ang sabi ni God kay Joshua, sabay-sabay kayong sisigaw at sabay-sabay ninyong patutunugin ang trompeta. Human intelligence again. Ang sabi siguro ng mga iba mga generals na kontrabida, first, wala kaming malalakas na armory or weapon. First, it was embarrassing. Hindi ba? Naiikot kami roon, pagkatapos babalik, hindi ba kahiya-hiyan, wala naman kaming gagawin? Pangalawa, secondly, was walang guarantee na magiging safe kami, naiikot kami sa walls of Jericho. E paano kung sa aming ikot na yon, sibatin kami at panain kami? Hindi ba suicidal yon, di ba? Baksakan kami na mabibigat ng mga bato. What if ganun na mangyari? Thirdly, risky. It's a risk. Diba? The wall of Jericho was walled. Alright? At itong wall of Jericho, listen to me, marami po siyang history na mga battles na napagbagian na hindi natumbat, hindi nawasak ng walls of Jericho because of the battles. But the wall of Jericho did fall because of faith. Alright? Alam po ninyo, minsan, ang pananampalataya po natin, minsan, hindi na dapat ito ordinary sa Kristiyano. Alright? Are you listening to me? Dapat hindi na ito ordinary sa isang Kristiyano sa buhay natin. Dapat araw-araw ito. Dahil alam po natin, araw-araw ay merong risk. Di ba? Kasi kung wala kang pananampalataya, ang buhay mo. Di ba? Ang buhay po natin dito sa mundong ito, lagi merong risk. Kaya if you don't have faith, walang mangyayari sa iyong practical living, walang mangyayari sa iyong spiritual living, kasi araw-araw meron tayong risk. Pagtawid mo dyan sa kalsada, you cross the street, ano po? Because of your faith, alam mo, sabi mo, because of your faith, magiging safe ako, walang accidental mangyayari sa akin. You are driving a car is a risk. Hindi ba? Because of your faith, sinasabi mo, Lord, keep me safe. Pagdadrive ako, 3 hours driving, 5 hours driving, it is a risk to drive a car. Di ba? Lahat ng mga bagay merong risk. Gumawa ka ng isang investment, is a risk. Kung ikaw ay shareholder, it is a risk. Kasi ang market, paiba-iba ang rate. Di ba? You start a business, is a risk. Di ba? Mag-ipon ka ng pera, ilagay mo sa bangko, is a risk. You enter a relationship, it's always a risk. Okay? What I'm trying to stress is, there are no safe place in this world. Okay? Laging merong risk. And if you have faith, like these people, yung wall of Jericho, they stood for how many years, mga battles, history, hindi bumagsak ang walls of Jericho. But it did fail because of their faith. Kasi ang sabi ron sa ating text, by faith, hindi ba? By faith, the wall of Jericho fell down after they had been encircled for 7 days. Faith conquers the obstacles because it believes in God. Kung wala kang pananampalataya sa Diyos, walang mangyayari sa atin. Faith conquers. Faith with no risk is not faith. That's not faith at all. Ang isang pananampalataya na walang risk kailanman hindi pananampalataya. Because if you have faith in God, you are willing to take the risk no matter what. What will be the consequences is. Sabi, Lord, kahit ano mangyayari sa aking buhay, eto, nag-struggle ako, marami akong mga challenges, marami akong mga pangangailangan, hindi ko alam kung bakit, but I have faith. It will provide mo ang aking needs. I don't know with you guys, pero alam ko marami tayong mga walls, na katulad ng walls of Jericho, maybe a relationship, maybe finances, maybe a need, maybe siguro, mga kapatid, isang kamag-anakan na nangangailangan na kagalingan. Yung walls of Jericho, katulad po ng walls of Jericho, fortified and high walls and thick walls. Pero sabi mo, Lord, I have faith. Mapapatunayan ko na ikaw ang gagawa para sa akin. You just have faith in God and do your part. Amen? Kasi ano po ninyo, ang wall of Jericho, kahit sila umikot ng 7 beses, if they don't have faith, hindi tutumba ang wall of Jericho. Tama?
kahit 10 beses pa, kahit 100 times, paikot-ikot sila ron, if they don't have faith, hindi tutumba ang walls of Jericho. At ganun din, kung meron silang faith, at wala naman silang kakayanan na do their part for encircling the walls of Jericho 7 times, hindi rin tutumba ang walls of Jericho. Tama po ba? Kasi faith and your part too, kinakailangan goes hand in hand. Hindi makukumpleto ang milagro ng Diyos kung paubayan mo lang sa Kanya ang milagro. You have to do your part. Are you listening? Di ba? Katulad po nito, they did their part, they have faith in God, and they did their part. So you know what's tragic about so many Christians in nowadays? Sinasabi nila na meron silang faith kay God pero hindi naman nila makita sa kanilang buhay na ganun na nangyayari sa kanilang buhay. Nanalangin sila, Lord, tag-ulan ngayon. Naniniwala ko by faith, hindi ulan. In Jesus' name, Amen. Pagkatapos ng prayer, kumuha ng payo. Narinig ko, nag-pray ka, meron kang faith, ba't ka nagdala ng payo? Manipurado lang in case. Diba? Ano mga klase ng bagay? Diba? Pero alam po ninyo, faith is a risk. Bahagi na ng buhay natin yan eh. Hindi na dapat kakaiba, hindi na dapat bago sa Kristiyano yan. Kasi there ain't no safe place in this world without faith. Kinakailangan meron kang faith kasi lahat ng bagay ay meron risk. Pangatlong bagay na makikita natin, miracles happens to those who believe. Amen. Ang milagro nangyayari, simula dun sa tao, naniniwala. Ang taong skeptical, kailanman hindi maniniwala sa milagro. Tandaan niyo yan. No? Kasi ang taong skeptical, hindi naman milagro yan, magic yan sa paningin niya. Pero milagro, no? Skeptical eh, wala silang ibang inisip kundi negatibo. Pero ang nangyayari sa milagro, sa kanilang buhay, yung mga taong naniniwala sa milagro, when miracles do happen, you become a witness. Amen? Kaya tayo ay witness ni God. Kasi meron na bago sa atin. Become a witness kay Jesus Christ kasi God forgave you, are a witness of the salvation, na patunayan mo na pinatawad ka ng Diyos, sa patunayan mo na ikaw pupunta ng langit, na nagsusolid ka, nagsishare ka ng good news, etc. You become a witness. Bakit? Kasi you were there nang perform ang miracles. Napatunayan mo. You saw it with your own eyes. Hindi ba? Kasi nakita mo yung bagay yun, talagang milagro eh. Di ba? Naniniwala kasi tayo. Ang tao kasi naniniwala sa modo na to see is to believe. Hanggat hindi ko nakikita in my own naked eyes, hindi ako maniniwala. Pero nakita niya na, dahil siya ay skeptical, magic yan, hindi milagro. Okay? Do you know that there are called Christian atheists? Alam niyo yung atheist? Isang tao na hindi naniniwala sa Diyos. Pero meron palang Kristiyano na atheist din. Do you know that there are so-called Christian atheists who believe in God but living as if He doesn't exist? Kung naniniwala ka sa Diyos, dapat maniwala ka rin sa kapangyarihan ng panalangin. Amen? Let's be honest. Ilang century ito, naniniwala sa Diyos. Of course, magtataasan ng kamay kayo ron. Pero naniniwala ba kayo sa kapangyarihan ng panalangin? Amen. Yung sinabi mo, hindi pa doktor, pero kamusta yung prayer life? Panalangin ba nag-workout? Hindi nga eh. And you become a Christian atheist. Alright? Alam po ninyo, ang miracles nangyayari. Alright? Remember this, miracles do happen when you know how to pray. When you pray, something happens. Meron pong kapangyarihan ng panalangin. Never underestimate the power of prayer. Ito yung extension ng Diyos patungo sa atin na magkaroon tayo ng kapangyarihan. Ano po yung cellphone na tangang-tangan ninyo kapag low-bat? Diba? Para ma-charge siya, meron tayong charging cable. Para ma-charge siya, kinakailangan i-charge mo sa electric outlet. Sigat yun, halimbawa, tayo yung cellphone. Para magkaroon siya ng power, kinakailangan na isaksak sa cellphone. At yun yung prayer line natin kay God. Na-enhance ka, na-recharge ka, napoprotektahan ka sa danger, na nakakaiwas ka sa temptation. Sa lahat ng yung pangangailangan mo, nagiging blessing. God provided your needs. Yung provision ni God ay laging dumarating. Never underestimate the power of
prayer. Merong isang kwento na isang church na nag-pray kasi dun sa kanilang neighborhood merong isang disco or bar, no? Let's say halimbawa dito sa ating church, yung ating kapitbahay dito siguro doon sa kabila o eto, o naman eto kasi residential naman. Halimbawa yung kapitbahay ng church, bar or disco house. So anong nangyari ganon? Sabi nung pastor, ipag-pray natin na itong bar na ito ay magsara at isarado ng Diyos. So the church keep on praying and praying and praying. So ang nangyari, dahil meron silang crusade, every night nagpe-pray in church, yung kapitbahay nila, disco or bar, narinig nila yung mga tao sa loob ng church nagpe-pray, narinig ng mga manager ng disco house, kaya pinagpe-pray pala sila na isarado ng Diyos yung kanilang bar. So to make a long story short, nasarado yung bar, nasunog yung bar. No? Nangyari doon. So ang ginawa nung disco owner, hindi nimanda yung church. Doon sila sa korte. Sabi nung disco bar, sabi niya doon sa judge, I sue the church and the pastor sa ganitong klase mga bagay kasi sila ang kadahilanan kung bakit nasunog ang aking bar. I heard that they are praying for my business, masarado, at nasarado at nasunog. So sabi naman nung judge doon sa pastor, totoo ba yan, pastor, na nag-pray kayo, na gusto nyo pasara yung bar ng taong ito na kanyang minamanage? Sabi niya, totoo po na nag-pray kami nang ipasara yung bar na yon. Pero hindi kami makapaniwala, sabi ng pastor, hindi kami makapaniwala ang church na susunugin pala ng Diyos ang bar na ito. Nag-lean back yung judge ng ilang minuto. Ang sabi niya, I don't believe what's happening in this world. Sabi niya gano'n. Merong isang unbeliever na naniniwala sa power of prayer. Samantalang naman merong church na hindi naniniwala sa kapangyarihan ng kanilang panalangin. Get that? Ano po? Marami mga Christians, ganon mga kapatid. The truth is, some Christian atheists believe in God, but they don't believe in prayer. They claim na nagmo-work ang kanilang prayer, pero hindi sila naniniwala, kaya wala mangyari sa kanilang buhay Kasi hindi nila alam kung paano gamitin ang panalangin. Listen to me. How would you expect that God to step in your own life, alright, kapag hindi ka marunong manalangin? How would you expect to win your battle if you don't know how to use the prayer? And how would you expect miracles to happen to you if you don't believe in prayer? Our topic for this month of June, God is able. Alright? Ang Diyos natin, kaya niya lahat. He's able to keep, He's able to bless. We can imagine, we have a great God, great Creator, na pwede gumawa ng ibang kasi mga bagay para sa atin, ano ang iyong pangangailangan. Kasi tayo mga tao, we don't like to wait. Di ba? Ayaw natin naghihintay. Kapag nandito kayo sa waiting room, ang flight ninyo Cebu Pacific, delayed. Delayed ng 1 hour. Ayaw nyo naghihintay, di ba? Gusto nyo lagi nasa fast track. Gusto nyo lagi nasa expressway. Ayaw nyo natatraffic kayo. Ganon ang human nature. Pero alam po ninyo mga kapatid, si God hindi rush. Alam po niyang kung kailan siya papasok sa eksena. At kapag pumasok siya sa eksena ng iyong buhay, yung walang-wala ka na ang habibinder, yung piso na lang ang iyong pitaka sa loob ng iyong pitaka, yung talagang walang-wala ka na, meron kang budget, nasa deadline ka na, wala pa rin nangyayari. Alam niyo yun? And then God, pumasok sa stage, sa eksena. Alam po ninyo, kapag si God pumasok sa eksena, lahat ng glory ay sa Kanya. Kasi He loves to delight to slay the pride of men. All the glory belongs to Him. Ano yung pangangailangan? Ano ang yung need? Are you struggling? You have many challenges sa iyong buhay. Ang iyong wall ba ay kasing taas ng wall of Jericho? At kasing thick yung wall?
na kahit ilang beses mong ini-strike, hindi matumba-tumba yung walls na yun, why not give it to God? Ang sabi na sa ating text, by faith, the wall of Jericho fell down. First, you have faith. Pangalawa, you have to do your part too. And we know what happens sa walls of Jericho. The walls of Jericho stood for how many battles? But it fell because of the faith of the people. Kumayo tayong lahat. Tayo manalangin. Shall we pray? Every head bows, every eyes closed.